So yun mga kasawing, no, magandang hapon po Pilipinas, no, magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga kasawing. So ngayon po ay araw po ng Lunes mga kasawing, no, August 25, 2025 mga kasawing. So for today's video ay mayroon po tayong panonoorin, no, na video na kung saan ay pinapaliwanag po, no, ni Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan, no, isa pong Provincial Election Supervisor 3 mga kasawing sa Comelec mga kasawing, na pinapaliwanag po niya kung ano po ang mangyayari dito sa Republic Act number 13222 mga kasawing, kung ma-decisional po ng Supreme Court na unconstitutional at constitutional. Ito po ay pinapaliwanag po ni attorney mga kasawing, dahil hanggang ngayon ay hindi pa po nagbigay ng komento mga kasawing, no, ang mga executive officer, no, Comelec at Congress, Senate doon po sa Supreme Court mga kasawing. Kaya panoorin po natin si attorney, no, nagpapaliwanag po siya kung ano po ang mangyayari dito at kung bakit po ganito po ang batas na ginagawa po mga kasawing. So sabay-sabay po natin itong panoorin mga kasawing, no. Ini-interview po si attorney mga kasawing na dito po sa usap publiko, no, ng RNG Luzon mga kasawing. So panoorin po natin ito, sabay-sabay po natin panoorin. So bago po natin panoorin ito mga kasawing, no, so mga bago pa po dyan, no, please subscribe, like, share, comment down below mga kasawing para mabasa at makita po natin ang inyong mga komento po tungkol dito sa ating pinapanood at panonoorin na video mga kasawing. So and don't forget to subscribe. At ngayong umaga nga, kasama po natin ngayon sa Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor 3 ng Comelec Regional. Kamusta, Attorney? Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat na nanonood ng Regional News Group Luzon. Kamusta po ang morning natin, Attorney? So, medyo okay naman. Patuloy pa rin po yung aming pagtatrabaho sa Comelec. So, ang pinaghahandaan po ng Comelec ngayon ay ang BARB elections naman this coming October. Kaya doon po sila ngayon sa Mindanao at merong ibang ma-assign po sa Mindanao to serve for their first BARB elections. Ayun po, nabanggit niyo na po itong BARB. Marami pa rin pong nagtatanong, Attorney, ano na po ba ang update natin dito sa barangay at SK election? Ay, opo, ito po sa barangay and SK elections. Siyempre po, alam nating lahat na merong law na naipas. So that's August 13, 2025. Itong law na to postpones barangay and SK elections to next year na naman, November 2026. In the meantime, meron din namang agad-agad na nag-file ng petition to have it declared na unconstitutional. Based po doon sa case na Makalintag versus Comelec, June 27, 2023 na lumabas noon. Attorney, ito nga po nabanggit niyo po na last week lang po na-postpone po itong, naisabatas na po itong postponement po ng barangay at SK election na dapat gaganapin po this December 2025. Attorney, marami pa rin kasing nagtatanong, ano po ba yung reason behind this? Yung pong sa barangay and SK elections, yung pong kanilang term is to be fixed by law. So doon po sa Constitution, pag titignan po natin sa Article 10, Section 8 po yun, kung di ako nagkakamali, nakalagay po doon, the term of local officials shall be 3 years. And yung kanilang they cannot have a term of 3 consecutive terms. But, except barangay officials, whose term shall be fixed by law. Kaya talagang ganun na every time, pinifix ng Congress yung kanilang term. So, allowed naman yan. Ngayon, punta tayo sa Local Government Code Section 43. Ang nakalagay po doon, the term of barangay and SK officials shall be 3 years. And hindi pwedeng mag-serve more than 3 consecutive terms. So, yung ginawang law ngayon, which is Republic Act 12232, is already an amendment of that law na Section 43 under the Local Government Code because, siya, 4 years na yung magiging term ng barangay officials. Pero Attorney, I guess hindi ito po yung first time na napagpaliban muli itong barangay at SK election. Hindi ba parang Attorney na lumalabas na parang ang tawag dito po, nawawala na po yung rights ng mga botante para bumoto? Kasi kapag may botohan, ipapaliban na naman, ganun, Attorney. Opo, yan po yung sinabi sa case ng Makalintag versus Comelec 2023, June 27. So, tignan muna natin a little bit of history. So, noong 2002, it was held. Republic Act 9164, yung batas natin dyan. And then, noong 2005, na-postpone ulit yan. It was amended by Republic Act 9340.
So, pag titignan po natin, hindi siya regular yung interval. So, hindi mo alam kung kailan magkakaroon ulit ng election sa barangay and SK. At saka yung bukod po doon, syempre na yung dapat 3 years lang po, bigla na namang mababago po. Hindi ba parang naloloko na po yung mga gustong tumakbo po, attorney? Opo, kaya po may parameters na sinet dito po sa Makalintal versus Comelec kung kailan pwedeng mag-postpone ng election. So, yung number 1 na parameter is it must be regular intervals. Yung pong ating election, regular intervals, and not unduly long. Ito po kasi binanggit natin kanina, di ba, di natin alam kung kailan. So, baka mag-postpone ulit, abangan na naman natin, gano'n. So, dapat daw hindi na gano'n. It must be at regular intervals and not unduly long. Second, it must be based on substantial and compelling reasons. Pagka sinabing substantial and compelling reasons, hindi daw approve na as a compelling and substantial reason yung ginawa last time sa Republican Code 1935, which was declared unconstitutional. Kasi una, ang sinabi, because of COVID, yung pandemic. Yes. So, ang pwede lang daw implement ng mga COVID measures yung mga incumbent barangay and SK officials. So, itutuloy din daw nila yung kanilang long-term and short-term projects, and then para daw to prevent election fatigue. Ibig sabihin, para daw hindi synchronize yung elections, makakapagpahinga naman daw ang Comelec sa pagtatrabaho. Bakit gano'n? Election fatigue. So, every time na lang mag-election tayo. Pero kasi, trabaho naman namin yun. So, kahit magpa-election ngayong December, kaya-kaya naman namin gawin yan. And then, third, hindi dapat daw po based on yung mga gusto lang ng Congress na mag-postpone ng elections. It has to be based on the authority of the people. Kasi, sa Constitution, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So dapat, since representative form of government tayo, ang ating mga congressmen ay representative ng tao. So, yung gusto sana ng tao or aspirations nila, yun ang isulong ng mga congressmen. Hindi yung gusto lang nila. So, postpone lang natin kasi yun, merong clamor ng konting mga tao or a group of persons, mga ganun, kailangan voters mismo. So, lastly, we must not be deprived of our right of suffrage. So, kung ganito katagal na hindi natin alam kung kailan, yung walang regular intervals, we are deprived of our right of suffrage. Kaya yan po yung sinabi doon. And then, dapat po lahat ng postponements na yan must conform to the requirements of the Constitution. Ayun, attorney, paano pag na-declare na nga, parang hindi po siya na-declare na unconstitutional, and then talagang sa next year na po siya, ibig sabihin po ba, attorney, magkakaroon tayo ng panibagong voters registration, tapos kailan na po ulit yung pag-file po ng COC, kailan po yung campaign period, tapos may mga, kailan ulit po yung date po ng botohan? Kung na-declare po na unconstitutional yung ating yung law na yan, postponing barangay and SK elections, ang lalabas po dyan, hindi na tayo matutuloy. Diba? Kung unconstitutional siya, matutuloy tayo. So, December 1 yung ating barangay and SK elections, ang filing ng certificates of candidacy is October 1 to 7. Pagkatapos, yung campaign period is November 20 to 29. And we have election day, December 1, 2025. The last day to file SOSE, yung statement of contributions and expenditures, is December 31, 2025. Pero kung constitutional naman siya, so okay, mapopostpone po yan to first Monday of November 2026. Kaya magre-register na lang po kami ulit. Tapos preparasyon na po yan para sa next elections na sa 2026. Nasa December or November po ng botohan? Hindi yung November ang botohan sa next kung ano siya, constitutional. Tapos magpaparegister ulit po kami. So baka siguro November, December, paparegister na po ulit kami. Tuloy-tuloy na naman po yan under continuing system of registration. So hindi po masasayang yung mga nagpa-register noong August 1 to August 10? Ay hindi naman po kasi considered na yan once it is approved by the Election Registration Board, ano ka na talaga, considered registered voter. And hindi mo na kailangan mag-register ulit for the next elections unless nag-15 years ka to 18 or 15 to 30 pagka SK at nag-18 years old ka kapag ka regular voter. Is there parang chance po, attorney, para na matuloy ngayon po yung election? Kung may chance naman po kasi agad-agad naman pong na-file yung petition to declare unconstitutional yung bagong batas na Republic Act 12232 postponing
elections. So kung titingnan natin yung timeline, doon po sa October 10, 2022 na postpone yung barangay and SK elections na dapat noon pa schedule 2025. Tapos December 2022, di ba, pinospone yun. Na-file ang petition agad-agad din. Tapos after 7 months, lumabas yung yung decision na unconstitutional. So, bibilisan din naman yan, or it will be considered with dispatch by the Supreme Court. Kasi tinitignan naman kung yung timeline natin, kung aabot ba o hindi. Paano, attorney, kunwari, yung process po niya, bigla pong na-declare po na pwedeng ituloy yung botohan ngayon, mga ilang weeks na lang bago po yung talagang nakaset na original, itutuloy pa rin natin? Itutuloy pa rin natin yan. Basta kung ano yung lumabas na batas, mag-implement lang po ang COMELEC. Dahil we cannot make laws as a constitutional commission, but we can only implement laws. Ibig sabihin, attorney, yung mga next na tatakbo next year, 4 na years na rin po ang kanilang term. Kung sakaling ma-approve po yan, 4 na years na yung kanilang term. Okay po. Opo. Kaya magandang benefit naman sa kanila at ma-implement nila yung kanilang projects na sinimulan na nila. Attorney, nasabi mo maganda. May mga disadvantage and advantage po ba kapag po na i-prolong po natin yung term po ng mga bawat nakaupo po ngayon? Ang advantage naman, di ma-implement nila yung kanilang long-term projects nila. Ma-implement nila, mas magiging efficient sila. Pero ang disadvantage naman dyan, baka hindi niya ma-meet ang parameters na nakalagay sa Macalintal versus COMELEC at madedeprive naman yung mga tao sa kanilang right of suffrage. Last question, attorney. Ano naman po yung mga reminders natin sa mga publiko, kasi marami pa rin po ngayon yung nangangamba, nalilito kung talagang matutuloy pa nga ba o hindi na po? Ang advice lang po namin, syempre, kung hindi matutuloy yan, magpapatuloy ang ating registration. So, within this year, baka magpa-register kami ulit under continuing system of registration. Pero kapag ka natuloy, huwag din mag-alala kasi handa naman ang COMELEC at tuloy-tuloy pa rin po kami sa paghahanda habang hindi pa na-declare na constitutional or wala pa tayong law or na-declare na constitutional yan, tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda namin. Maraming salamat, attorney. So yan mga ka-showing, nakita at narinig po natin ang sinasabi po at ang pagpapaliwanag po ni Attorney Elenita Julia Tabungin Kapuyan mga ka-showing, tungkol po dito sa bagong batas mga ka-showing na kung sakaling madeklara po ng Supreme Court na constitutional at unconstitutional. Kaya ito po, narinig po natin ang kanyang pong paliwanag, kung ano po ang mangyayari. Kayo na po ang maghusga dyan mga ka-showing, comment down below mga ka-showing para makita at mabasa po natin ang inyong mga komento, tungkol po dito sa ating pinapanood na video mga ka-showing. At maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-showing, sa inyong walang sawang pong magsuporta po sa ating channel. Sana hindi po kayo magsawa at lagi po sana kayong nakasubaybay dito sa ating channel mga ka-showing. Lalong-lalo na po, nakatulad dito sa mga topic na ito mga ka-showing na tungkol po sa BSKE, mga ngala po tayo mga balita upang ihatid po sa inyo, para po kayo ay updated mga ka-showing. At don't forget to subscribe. So yun po mga ka-showing, maraming salamat po. Thank you for watching.